Yan, magandang umaga po sa lahat mga kalingap. Tanghali na pala. Yan, merong inilapit sa akin si Jal, yung kanyang classmate na ano ito, nag-abroad pero hindi natapos ang kontrata. So pinauwi kasi nga nagka-problema sa ano, mental. Pero parang maayos naman siya mga kalingap. So yan po. Yan, dito daw kami mag-usap sa yan, yung waiting shed na yan. Diyan daw siya magpa-interview. So, kausapin natin, alamin natin mga kalingap kung ano ang naging problema niya, bakit siya pinauwi, kung saang bansa siya galing. So kausapin natin mga kalingap. Ay. Dito lang daw kami mag-usap. Ayan, good afternoon. Ganda ng ano dito ah. Baka, ano to, Bagakay? Hindi ka. Yan po, dito tayo sa ano to. Dari ka? Dito ka? So yan po, mga kalingap si. Ano pangalan mo? Annalyn. Dalagon. So, ano ka, may asawa? Wala na. Dati may asawa. Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam saan siya. Sundalo kasi yun siya. Sundalo. May anak kayo? Oo, isa. Nasaan ngayon yung anak mo? Andun sa... So, ano, kwento sa akin ni Jal. Classmate mo si Jal, di ba? Hindi, kahit siya ng 1 year. Classmate pa yun tayo. Sa elementary. Hindi. Yung classmate mo si ano, silang akain. Sabi, Dili, si Libby. Okay, ganito. Direct to the point tayo. So, dati ka daw sa abroad. Saan bansa? Sa Kuwait, Qatar, Saudi. Sa Saudi ako na ano, yung... Maraming business ka na pala nag-abroad. Tapos kontrata ko sa Kuwait, sa Qatar, hindi. At saka sa Saudi. Hindi rin. So, anong nangyari? Pwede mo bang maikwento anong nangyari? Bakit hindi mo natapos yung kontrata mo sa Saudi? Saudi? Saan siya nag-umpisa? Sa Saudi ba? Opo. Tapos, nakapag-Qatar ka ulit? Hindi, wala na. Una yung Qatar. Sa Qatar ka na unang nagkaganon? Hindi, sa Saudi. Sa Saudi talaga? Natapos mo yung Qatar? Hindi rin. Bakit hindi mo natapos? Iba din yung ano, yung sa kasamahan ko yun. Tapos sa Saudi, yun, doon ako na ano sa Al Salhani Agency. Parang, basta na ano ako doon. Yung, dili po na-depress, no? hindi. Kasi tawagan na. Paano di doon na tayo sa ano para hindi matagal. Doon tayo sa reason bakit ka pinauwi. Ano ba naging reason? Hindi ako pinauwi. Pinupunta ako doon sa ano sa Al Salhani Agency. Parang gusto nila maglipat ako sa ano ibang amo. Tapos ayaw ko magtrabaho na kasi naano na ako yung nasira parang ganun. Bad record? Hindi yung ano ba na ano yung utak ko. Yun nga yung sa isip mo nga. Na ano na parang nagkaroon ka ng depression na. Na-depress ka. Parang hindi man yung depression. So anong tawag? Parang, Mental breakdown, gano'n. Basta hindi ko alam yung ano. So alam mo nangyari sa sarili mo na nagkaganon ka. Opo. Yun na ang dahilan. Pinawi ka. Hindi. Kasi nagsabi ako doon sa ano amo ko na hindi ako magbalik Islam. Tapos pinapunta ako sa Al Salhani Agency. Yun, 1 month and 16 days ako na ano doon. Tambay sa agency sa Hail. Paano balik Islam? Parang mag-Islam ka? Nag-ano ako sa amo ko na hindi ako magbalik Islam. Tapos nabasag ko yung ano, yung may saucer na maliit na baso. Yun lang. Tapos na ano ako doon, nasira ako doon sa ano. Nasira ng utak.
doon sa Al-Salhani Agency. So mabuti pinauwi ka. Sino? Nagsabi ako na uuwi ako kasi hindi ko yung hindi ko na gusto magtrabaho kasi na na ako, nagkasakit. So at least alam mo. Opo. Ngayon, pagdating dito sa Manila, sa Manila ka ba nag-ano? Mm-mm. Sinundo ka o ikaw lang mag-isa Hindi, umuwi? Hindi, ako lang mag-isa yun. Ikaw lang mag-isa. Mm-mm. Tapos, pagdating dito, ano na nangyari? 1 month plus ako nagstay sa bahay. Wala akong Nung nag-abroad ka ba, may asawa ka na o wala pa? Meron na kasi Meron yung na. anak ko 17 years old na. 20 na? Okay lang ba yun na Nag-vlog ako, okay lang sa kanya? Baka magalit? Hindi naman kayo magalit? Hindi ko alam. Wala man siya dito. So ngayon, pagdating dito, nagpaano ka? Nag-undergo ka ng check-up? Nagpaano ka ng Doon psychiatrist? sa Manila noong July. Noong July, nag-check up. Mm-mm. Tapos binigyan ako ng gamot ng para psycho sa utak. Psychotic. Oo. Anong pangalan? Psycho. Basta psycho yun. Orange ang color nung sa gamot. Orange. Malalaki? Hindi, maliit lang. Parang tabletas. May resita ka ba? Andun sa pinsan ko sa Manila. Yung Maano mo ba kung record. maano mo ba dun sa pinsan mo, kahit sa screenshot, malaman ba natin kung anong pangalan ng gamot? Hindi ko ininom yun kasi parang maano ako yung malasing. Hindi man close upin, puti kasi ang close upin eh. Hindi ulan sa pin. Orange ang kulay. Tapos may isa yun. Yung yung resita maliit din. Pero puti ang kulay. Ulan sa pin siguro. Medyo pahaba. Wraps to? Hindi. Circle lang. Saan ka nagpa-check up? Doon sa harap ng Supreme Court sa Manila. UN? Hindi ko alam. Sa Top Avenue? Psychiatrist mismo? Oh, yung malaking yung building na luma. Kaya nga, ang nag-check up sa'yo mismo, psychiatrist talaga. Siguro yung pinsan ko nagdala doon. Pinsan mo nag-diagnose na gano'n sa'yo doon. So, maganda sana yun kung nandyan yung gamot. So, pagdating dito, ano na nangyari sa'yo? Wala, yung malakas na yung pagkasakit ko, iba ang nararamdaman ko, yung parang hindi ako makalakad, ganun. Hindi ka ba, alam mo ba sa sarili mo, hindi ka yung typong mainit ang ulo, nagsasalita ka, Yun, nagsasalita mag-isa kasi may sa utak. may mga bumubulong-bulong Oo. sa'yo. Yun, kasi hindi mo ininom yung gamot. Pero kung ininom mo yung gamot, mawala yun. Parang 4 lang ata yun nainom ko. Si 11 yun, 11 na yung Tapos ang nung ininom mo yung gamot, pakiramdam mo, pananghihina ka. Para kang naging robot-robot, ganyan. parang yung puso ko parang hindi ako makahinga Ganon. Yun, mataas siguro ang dosage. siguro. Pero kung willing ka ba na ituloy mo ang gamot? Tingnan natin. Ano ba ang dito? Paano ang pamumuhay mo dito? Wala. Paano ka kumakain? Yung papa ko Ano trabaho ng papa mo? wala din. May yung sa niyog lang, yun lang. kopra. So, sa inyo tong lupa na to? Hindi, yung sa pinsan sa papa ko. So umasa ka lang din sa papa mo. Paano pag walang pera si papa? Wala din. Yung anak mo nag-aaral. Wala na. Sayang naman ang ang sinayang mo yung oportunidad. Kasi nung binigyan ka ng gamot, nung niresetahan ka ng gamot, dapat ininom mo yun para yung yung karamdaman mo na yan, hindi yan biro. Kasi mostly ng mga psychiatrist, ang advice talaga, once na may mostly ng mga talaga, mga psychiatrist, mga espesyalista sa utak,
ang advice talaga nila, once may maramdaman kang kakaiba sa sarili mo, dapat maagapan. Para hindi siya lumala. Kasi pag lumala yan, doon na papasok yung kung ano-ano nang nangyayari sa sarili mo, kung ano-ano nang nagagawa sa sarili mo. Yung bang takot ka na sa tubig, tamad ka ng maligo, hindi rin. Tapos yun nga, yung mainit ang ulo mo. Yun. Pag may mga taong dumadaan, kung napansin mo sa sarili mo, pag may mga dumadaang tao na nag-uusap, pakiramdam mo ikaw ang pinag-uusapan. Ganun. Ganon, o di ba? Kasi yun nga yun eh, yung bang ano yun ano tawag doon, delusion? Yung bang feeling mo ikaw ang pinagchismisan nila. Tapos yung puso ko parang yung madali lang magsilos ganyan. Ano nga yan? Ano yan? Ano yun? Alam ko na ang gamot mo dapat Valpros. Valproic ano yun yung sa emosyon. Yun karamihan ng mga niresitang mga gamot sa mga tinutulungan ko, yung sa mood yun, sa behavior yun. Para sa behavior, para malabanan mo yung behavior mo na yan, Valpros. Tapos kung yung sa isip mo hindi naman ang isip mo kaya mo namang i-manage, di ba? Parang kaya mong kontrahin. Oo. Nakokontrol mo pa. Ngayon, hindi naman masyado may nagsasalita. Pero pag gutom ka, pag yung... Hindi man. Hindi rin. So tuwing kailan mo naranasan na nagkakaganyan ka? 2019. Hindi, mostly ba? Mostly ngayon. Ngayon hindi na. Wala. Ay, hindi na ngayon. Parang ano na ako, yung lasing. Parang lasing ka. Ngayon wala. Pero dapat mo pa rin magpatingin ulit. Kasi ikaw na sa'yo yan. Kasi kung kahit saang doktor ka, kung magpa-counsel ka, ang advice talaga sa'yo, magpagamot. Hanggat kaya pa, kasi yun nga, ang gamot, ang purpose ng gamot, maagapan ka na hindi lumala, hindi mapunta sa kung anong sitwasyon magkaroon in the future. Gusto mo ba yun na kung nakikita mo yung ibang mga nakikita mo dyan sa kalsada na naglalakad na wala sa sarili, naghuhubad, kung doon ka mapunta, kasi nga tulad ng gamot di mo ininom. Kasi sinisipon kasi ako noon, tapos yung puso ko parang hindi ako makahinga. Yun, tinigil ko, tinapon ko yung gamot. Sayang naman. So matagal ka nang hindi nag-take ng gamot? Matagal Ilang taon na? July pa man yun. Last year? Oo. 1 year. Hindi malayong mangyari sa'yo. Knock on wood nga, sabi nila. Hindi malayong mangyari sa'yo yung mga nangyari, nakikita mo sa kalsada na wala sa sarili. Kasi nga, ikaw na nga mismo nagsabi, ganyan ang feeling mo. Alam mo yung mag-illusion ka na feeling mo ikaw ang pinag-uusapan, ibang level na yan eh. Yung pakiramdam mo na pag may dumaan sa harap mo na nag-uusap, pakiramdam mo ikaw ang pinagchichismisan nila. Iba na yan. Medyo malalim na yan. Hindi na yan basta-basta. Dati pa yun, yung 2020. So mga ilang buwan nang hindi ka sinumpong. 2019 nag-start, tapos after 3 years bumalik hanggang ngayon. Wala na. Hindi, bumalik yun. Bumalik ngayon ulit. 2022 ata yun. Ano ginagawa mo pag sinumpong ka? Mapunta ako doon kasi sabi yung sa utak ko, ganun, puntahin mo doon, ganyan. O kaya nga, yun na ngayon, yung may nag-uutos sa'yo. Kailangan mong talaga ng gamot. Kailangan mong makainom ng gamot. Kasi mayroon din gamot sa mga ganyang bumubulong-bulong sa'yo, yung risperidone. Hindi kaya risperidone yung neresita sa'yo. Yung risperidone na yan yun yung gamot na kukontra doon sa mga nag-uutos sa'yo. Parang man yun, Rapsto? Sa yun? Hindi. May isa yun, Rapsto. Hindi ko rin... Ang doktor, ganito yan. Ang kumbaga sa doktor, walang magaling. Kung may magaling sa doktor, depende ngayon sa binibigay nilang gamot. Kasi sa experience ko, sa mga binibigay na gamot sa mga tinutulungan ko is epektibo siya. Tapos meron naman akong na-encounter na binibigay na gamot, kumbaga hindi familiar sa akin, pero psychotic siya. Pero hindi ko familiar. Kasi nga, bihira kong makita o marinig. Kasi mostly sa mga ganyan, sa mga depression, ang
kumbaga basic ang mga binibigay na gamot. Halos iisa. Malamang hindi ka hiyang sa gamot na binigay sa'yo o kaya iba din yung gamot na naibigay sa'yo. Hindi talagang akma doon sa naramdaman mo. Kaya ganun ang naramdaman mo tuwing uminom ka ng gamot. Kasi dapat sa isip yung nakapokus yung gamot, pakiramdam mo sa puso mo ang naninikip yung dibdib mo, di ba? Oo. Oh. Yung sa gamot yun ata. Na dapat sa isip mo yung nakarekta, yun ang tatrabaho yun, yung isip mo. Pero yung naramdaman mo naman, hindi ka makahinga. So yun yung sinasabi ko na dapat tamang gamot ang maibigay sa'yo. Yeah, kung willing ka, meron dito sa Jal? Sabi na, Pagadian. pagadian meron sa pagadian. Oh. Kung willing ka, matulungan kita sa check-up taka sa gamot. Kung willing ka, pero hindi ko rin naman pwedeng ipilit na sumunod ka sa akin kasi sarili mo yan. Ngayon, may isip ka pa ngayon. Nasa maayos ka ngayon, pero base sa kwento mo, sa mga nangyari sa'yo, yun nga, pinauwi ka nga, pinadeport ka. Deport ba ang tawag? Hindi, i-transfer ako sa ibang amo. Oo. May kumukuha sana sa akin. Sa'yo, kaso hindi mo na kaya. Oo. Wala ka ng capacity. Ano ka na, hindi na. Pagod na yung katawan. Oo. So yun nga yun nga tulad nung sinabi ko kanina, ang mga ganyang karamdaman dapat maagapan, hindi siya dapat binabaliwala. Kasi pag binaliwala yan, doon yan pupunta sa paglala nung sitwasyon mo. Yun nga yung sinabi ko, yung bang nakikita mo dyan na hindi na naliligo, may daladalang sako, dugyot, nagyayaw-yaw na dyan sa kalsada, ganun. Doon ang doon ang tendency dyan eh. Once na hindi mo maagapan yung naramdaman. Hindi ka naman dumaan ng pagka yung sa Bisaya bughat. Nung nanganak ka, hindi naman, di ba? Nung nanganak ka, parang postpartum depression, di ka dumaan sa ganun, di ba? So yung sa'yo, talaga yan, ang isip mo, may mga bagay na hindi mo kayang dalhin na bumibigay ang isip mo. Diba? Sa ngayon, okay ka. Okay ka sa ngayon kasi sabi mo nga. Pero ang kagandahan sa'yo, ikinukwento mo kung ano yung totoo. Ang iba kasing mga na-interview ko, ayaw nilang sabihin kung ano ang totoo. Yun yung pinakamahirap na part na magpagpagaling. Yung bang alam mo may sakit ka pero hindi mo maamin na may sakit ka. At least ikaw, sinabi mo yung totoo. Alam mo sa sarili mo na mayroon kang naramdaman. Na willing kang gumaling. Willing mong makatakas sa karamdaman na yan. Gusto mo ba yun yung tuwing sinusumpong ka na, sabi mo nakarating ka kung saan saan, naglalakad ka. Diyan lang sa Doon nga, malapit yan. Pero doon ngayon pupunta. Kung hindi ka nga maagapan, doon talaga pupunta yan. Punta pa ako sa tabi na sa police station. Ano gagawin mo doon? Sinira ko yung yung pintuan sa police station. Di ba? Bakit mo sinira? May nagutos sa'yo, sirain mo. Hindi, nainis ako. Di ba? Ibang label yan. Klaro. Ikaw, nasa iyo ang decision mo. Pero kung sakali na papayag ka, pwede ka na matulungan. Kasi ako, tulad sa'yo, maayos ka eh. Pero ang isa sa may kong bigay, may sa gamot, hindi mo ako doktor, base lang sa experience ko, base sa kwento mo. Yung Valporos kasi yun yung nagko-control sa emosyon mo para sa behavior, base sa mga kwento mo. Pero yung sa isip mo kasi maayos ang isip mo eh. Yung isip ko, tapos yung mata, tapos yung dito, yung paa ko, parang Mamanhid. may tumutusok. Ganyan. Baka meron kang ibang sakit na nakarekta sa isip mo yung hindi ka rin nagpa-check up, general check up hindi rin. Wala pa. Kung sakali ba magpa-check up kita, tapos okay na may gamot na, nabilang kitang gamot, kaya nyo bang i-sustain yung gamot? Kaya ba ninyo paliton? Kung sakali. Kaya ang tambal, medyo may kamahal. Kung tagaan ko sa akong paluwagan, makapait siguro. Paluwagan ka? Wala pa ko bayari. Magkano ba yung paluwagan mo? Konti na lang. Hindi, magkano ang sahurin mo sa paluwagan pag makasahod ka? May man yun yung anak. Kasi yung yung
Nagdala sa ano, paluwagan namin, andun pa sa Hong Kong. Ay, paluwagan, nung sa abroad ka pa? Hindi, Dito na. dito na. 2 years na ngayon. Hindi, ang ibig kong sabihin, magkano ang matatanggap po sa paluwagan? Iwan, magkano yung ano, 40. 40K? Oh. Ano yun? Pang ilang ka? Hindi, yung ano yun siya, yung savings yun sa akin. Ah, parang interest. Oo, may interest siya. Interest nung sa paluwagan ninyo. Yung paluwagan mo dati, nakasahod ka na. Hindi rin. Hindi ko maintindihan. Ano ba? Basta. So, kailan mo makukuha mo kaya yun? Nag-scam sa Palawagan. Di, si Tagalumbia man. Tagalumbia ang kuha. Sigurado ka na makukuha mo yun. Hindi pa siguro ngayon kasi andun pa siya sa ano, Hong Kong nagtrabaho. Sus. Siya ang humawak. Oo. Aba. Ay, hindi mo masigurado yun kung yun ba ay Hindi pa siguro yun. oo. Kaya hintay pa nga ako. Pero, saan mo wala pa may ano eh? Ano? Wala Tagalog. gusto mo maayos sa sarili pero wala pang pera pang bili ng gamot na ganun. Mm. Gusto mong gumaling talaga. Opo. Kung may kusang tumutulong sa iyo, tanggapin mo. So yun po mga kalingap, ang sabi niya mga kalingap, gusto niya talagang matulungan siya pero nahiya siya. Nahiya siya kasi siguro kung makikita nyo rin sa physical niyang ano ngayon, hindi naman mahalata na na may problema. Pero gusto niya daw talaga na ikaw paano ba ang sabihin mo? So may istoryahan mo nga kung ikaw gusto ba jud ka lisod pod nga ako yung express nimo ang ano mo, gusto mong mangyari. Ganon. Yung sabi mo kanina na gusto ka nga balik ka sa trabaho para makapira ka ulit. May panggastos O paano ka niyan? Hindi ka makapasa sa mga kung may ibang mga requirements kasi nga mayroon kang record. So kailangan mong ma-lift yung record na yan, kailangan mong mabura yung record na yan. So ang ano diyan, kailangan mong mapatingnan. Kailangan mong patingin. Ganon. Paggamot sa ano. O magpagamot. Bakit hindi nyo ginawa yan? Bakit hindi ka nagpagamot? Wala pa kasing pera. Pera talaga ang problema, no? Kahit saan, pera. Pero siguro kung may pera ka, nagpagamot ka na. Opo. Kasi yung andun sa Manila, nagtrabaho ako, nagpagamot din kami. Ano trabaho mo sa Manila noon? Bahay lang. Sa bahay. Dito ba, mayroon kang alam na pagkakitaan? Yung yung sa mga niyog, Nagkukupra ka din? hindi man lang ako. Yung, Ngayon, sa bahay ka lang. Wala kang tapos, trabaho. hindi, maglaba. Maglaba pero sa sarili mo lang. Sarili Yung mo sa namin. anak ko. Yung sa anak mo. Mm-mm. Paano ka makahanap ng pambili ng pagkain, pangulam, na wala ka ng Yung sustainable nga trabaho? Yung sa papa mama ko. Paano Doon lang? lang. Alam natin na Siyempre, ang papa at mama mo, tumatanda din yan. pero gusto mong mabalik sa dati kasi hindi ka man ganun dati. Gusto mo na magamot na bumalik ka sa dati. Gusto rin. Sabi mo ng totoo na gusto mo na magpagamot kabar tapos wala kang pera, wala kang pang pamasahe papunta, pambayad sa psychiatrist, pambili ng resita. Kaya nga doon ka lang pumunta sa mga albularyo. Ay, nagpaano ka? Sa albularyo lang ako. Nagpa-albularyo ka? Saan ang albularyo? Sa Pitogo. Ano ang sabi ng albularyo? Yung yung Mayroong babae daw ang nag-ano sa akin. na barang ganon. Sus Maria Joseph. Huwag ka maniwala dyan sa albularyo. Oo. Ilang taon ka na? 41? Naniwala ka sa albularyo? Ako hindi man ako nanira, pero isipin mo pag hindi, iwan ko lang kasi kanya-kanya tayo eh. Ako hindi ako naniniwala sa sa yung sinasabi ng may sapi, gano'n. Hindi ako naniniwala.
Pero marami ako na-encounter na ganyan ang kwento. Pero hindi ako naniniwala na ang isang albularyo kayang gumamot ng may problema sa pag-iisip. Hindi ko alam rin. So ilang beses nga dinala doon? Pangalawa yun sa ano, yun sa Pitugo. Tapos doon sa Pagadian, pangalawa din. Albularyo din. Mm. So ano ang sabi sa album ng pangalawa? Doon sa Pagadian. Hmm. Ano daw ako yung alagaan daw ng mabuti. Hindi ko alam. Marunong naman ako maglaba, magsaing. Pero kung may kusang magbigay sa iyo ng gamot, inumin mo. May kusang magpadala sa iyo ng pambayad baka mamaya itapon mo. Magpa, Tinapon ko yun kasi yung puso ko nga, hindi ako makahinga. Oh, sige ganito. Matutulungan kita diyan kasi nga inilapit ka sa akin ni Jal ay ayoko namang tanggihan ang sipin mo gaano kalayo itong lugar niyo. Isa ka sa sinadya naming puntahan dito. Kasi ako advocacy ko sa aking pagcharity, karamihan ng mga tinutulungan ko may mental problem. Halos lahat yung mga tinutulungan ko ganyan. Kaya inilapit ka sa akin, pinuntahan ka namin dito. Medyo may ilang oras biyahe natin. Dalawat kalahati. Ayoko namang sayangin yung effort ni Jal na pag-invite na sa akin para lang matulungan ka. So yun ang gusto ko. Pero ayoko rin mamilit sa'yo kung ano ang gusto ko. Hindi ito basta-basta hindi ito basta-basta laro. Hindi ito basta-basta nagbo-vlog lang ako. Nagbo-vlog ako, makatulong din ako. So yun ang gusto kong mangyari. Kung ano ang gusto mong mangyari, baka matulungan kita sa mga bagay na yan, tutulungan kita. Anong desisyon mo Sa pagpa-check up, sa pagpagamot, sa gamot, matutulungan kita. Pero gusto ko, dapat sumunod ka din. Kung ano ang sinabi ng doktor, inumin mo ang gamot, inumin mo ang vitamins, inom ka. Yun ang gusto ko. Kasi mahirap naman, mag-effort kami, may biniling gamot, itatapon mo. Diba? So paano ka gagaling? Kaya nga. Yan ang gusto kong desisyon mo. Desisyon mo ang masusunod dyan. Hindi yan desisyon ng ibang tao, kundi sarili mo kasi ikaw, kaya mo pang magdesisyon sa ngayon. Nasa katinoan ka pa eh. Kumbaga nag-uumpisa ka pa lang, yun ang dapat mawala. Kung ikaw wala na sa sarili, ang magdidesisyon, magulang, kapatid. Pero ikaw nasa maayos ka pa naman na nasa maayos ka pa naman na stage. So ikaw ang magdesisyon. Anong desisyon mo? Magpagamot ka o Kasi kung willing ka magpagamot, pa-schedule natin kung kailan. Maghanap kami ng psychiatrist dito sa Pagadian, pa-schedule namin kung kailan ka pwedeng pumunta. Payag ka. Kung sa pamasahe, kung sa pagkain, sa biyahe-biyahe, ako na bahala doon. Basta matulungan kita, okay na yun sa akin. Pag gumaling ka, mas bonus yun sa akin. Pag nawala na talaga yung naramdaman mo, mas okay sa akin yun. At least, natulungan kita, makapagtrabaho. Maging stable ulit yung isip mo, makapagtrabaho ka ulit. Makatulong ka sa magulang mo. Huwag mo ikahiya. Huwag ka mahiya kasi unang mga kalingap, nahiya siyang, actually, pinuntahan na ni Jalto kanina, parang ayaw niya. Tapos, parang ayaw niya sabi niya. Tapos, sinabi ulit sa akin ni Jal ngayon, napuntahan natin. Ako nga, parang sabi ko nga, kung ayaw niya, di wag natin pilitin. Pero, pinuntahan ka namin kasi nga, gusto ko namang makatulong talaga. Sayang ang panahon ba? Kasi sobrang layo sa kanila, Davao pa. Butuan, Awan, Surigao. Isa ka sa pinuntahan namin dito. Kasi bago kami pumunta dito, may mga tao na kaming pupuntahan. Isa ka doon na mapuntahan ko. Kaya nasa iyo yan, nasa iyo ang desisyon niya kung ano ang matulungan. So willing ka? Willing ka magpagamot. Oh, yun. Tapos, paano ang contact number nito? Paano ang ikaw lang, Jal? Paano siya makontak na mayroon siyang check up? Ako ikuan. Makuhanin mo. Eileen nga. Taplak, Tony, di man sabot ko kayang lunggan ato tambulanan ko to. Mao. Tambulanan ko. Dahil na lang.
or kinsa imong pero okay pa yang kuan, dili lang siya mo atake na pud ang yang hyper. Ito nga, maganda nga itong normal siya. Maikwento mo sa doktor kung ano yung pag nasa doktor ka na, sabihin mo yung totoo, wag mo itago. May kuan man, may Facebook man siya. Palagi man siyang update sa Facebook. O di chat mo siya. Tapos kung kailan ang pagbalik natin sa magkano tayo ng dito sa Pagadian, mga psychiatrist. Ikuan mo sa Facebook ha. Tara kong cellphone dito. Katong ngalan. Na kay cellphone. O di kontakin mo si Jal kasi ako maghintay lang ako bago kami bumalik ng Surigao. Mapacheck ka. Mapagamot ka. Ha? Pagadian. Mapacheck. Ano si apelyido niyo mo? Dalagon. Apelyido na si Mabana na. Dili sa papa na. Si Papa. Dili mo kasal. Okay. So, sige makita din ni Leo din eh. Sponsoran ni Leo din. Para makabalik ka sa trabaho ulit. Buti isa lang anak mo. Yung isa lang. Muslim din yung mamay. Muslim ang papa. Ikaw, Christian. Okay. Sige. So, yun lang. Ano nga pangalan mo ulit? Annalyn. Wait a minute. Bigyan ko to sila ng ano ba yung ulam mong dala? May dala siyang ulam eh. Ano yung dalang ulam? Yung frying fish. Bansi. Sinabaw mo. Para ulam nyo. Ito, bigyan kita ng pang ulam, bumili ka ng bigas. Bilim. Ginagmay na sa karoon kay ang tawag dito? Salamat. Basta, ang susunod natin gawin, yung check up mo. Ha? Yan, bili ka ng kalahating sakong bigas para meron kang ito mga kalingap, ito pang lang naman to, pasiuna. So ito pagpunta natin dito. So ang susunod nating may tulong sa kanya, yung mapacheck up siya, mabilan siya ng gamot. Kasi nga, yung gamot na binigay sa kanya, tinapon niya. At least, siya mga kalingap, may eagerness siyang gumaling kasi siyang gusto niyang nahilang siya magsabi, pero gusto niya talagang maging stable yung kanyang isip para makapagtrabaho siya ulit. Okay? Sige ha. Marilyn, Dako na to? Annalyn. Sige. So, alis na kami ha. So, okay, schedule natin yan. I-schedule natin yung yung tawag dito. Dagdagan mo na yan, pambiling ulam mo. Bili ko ulit ng flying fish. Ha? Sige. Ay, gila. Ayun, kuan. Mahila ka. Ha? Maula. Huwag ka nga mahiya. Ba't ka nahiya? Ang ikaulaw na to, nga kanang dili na makontrol atong kagalingon. Wala ka tandulok. Yan, di ba? Di ba? Takot ka rin? Ulit manggali ko kay kuan kanang samo kayo ba? Sa mang kuan ni anong naingon ani mang Maulit? Masa man salita maulit? magalit ba? Magalit sa Maulit. Naririnig ko lagi ang maulit, Surigao. Sa Surigao. So yung maulit sa Tagalog, Yung maulit, yung sinasabing maulit, na mainis. Nainis. So yung maulit ka. Okay, sige yun lang ha. Basta yung yung natin ngayon, yung goal natin, na maging maayos ka ulit, ha? So makipag ka lang, yung gusto ko lang makipag-operate ka, ha? Okay, sige. So yun lang mga kalingap. Salamat po. Sige. So yun po. Yun mga kalingap. So sayang naman kasi kung yun ngang tinutulungan natin na mas mga malala na para bang imposible nang gumaling, tinutulungan natin. So yan pa na may natitira pang kumbaga nag-umpisa pa lang, di ba? Kasi ang natin dito dapat lang pinaka talaga kahit sa mga doktor, maramdaman mo pa lang dapat agapan. Hindi, wag na natin hintayin lumala. So yun ang pinakamagandang tulungan, yung papunta pa lang siya na masalubong na kaagad natin. So yun lang po mga kalingap, maraming salamat sa inyong panonood. Sana maging maayos ang lahat. Yan, thank you sa ating mga viewer na patuloy na sumusuporta sa ating mga charities. Thank you sa inyong lahat, sa KTB Angels. Maraming salamat sa Team Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Kalingap Rob,
So support niyo po mga kalingap si Jal TV. So, siya po dito, taga dito talaga si Jal. Ngayon, doon lang siya sa city nakatira. So yan po, hanggang sa muli mga kalingap. God bless.